Tabi-tampok po namin ang isang masasabing misteryosong sakit na tumama hindi lamang sa isa kundi sa lahat ng miyembro ng isang pamilya. Tunghayan po ninyo. Ito na kayo sa akin. Nasa likod ng kanilang klase, doon namin nadatnan si Roy nang amin siyang unang makilala. Matamlay, mahiyain. Hindi kasi maitago ang tuyo at nangangaliskis niyang balat. Ayon sa kanyang guro, ito rin ang idinadaing ng pamilya ni Roy at ng iba pa nilang kapitbahay. Kaya't kahit may kalayuan at may kahirapan ng daan patungo sa tirahan nila Roy, sinadya namin ito para alamin ng kanilang tunay na kalagayan. Walang pinalampas na bata o matanda sa kanilang pamilya. Lahat dumadaing ng kati at hapdi sa balat. Yun pong panganay ko nga po. Mga ano lang po siya, mga 1 taon. Tapos hanggang sa lumalaki siya, nagkakamiron. Tapos ay ginagamot ko po siya, hindi naman po siya tumatanggal. Gayon din po sila lahat. Pagka mahigit na po silang mga 1 taon, kinakapitan na po sila niyan. Ang ama ni Roy na si Roderick, 25 taon nang tinitiis ang karamdaman sa balat. Ipinagpalagay niyang nama na ito sa kanya ng mga anak. Hindi po kami kaya ipaggamot dahil talaga pong kapos din talaga po. Awa na lang po kung hindi magaling. Awa na lang. Bukod kay Roy at kanyang mga kapatid, tulad din nila ang ilang kabataan sa kanilang lugar. May sakit din sila sa balat. Subalit pagdating sa paaralan, tila nag-iisa si Roy. Umiiwas sa kanyang makitabi kasi nga medyo malansa. Medyo malansa yung amoy niya. Parang na-isolate po siya sa mga kaklase. Tahimik lang sa isang tabi. Yung mga anak ko po ay kakurokotsae po talaga yun sa school. Ay sa gusto lang din po nilang matuto, ay nagtitiis na lang din po sila. Ang ilog ang pinaghihinalaang dahilan ng kakaiba nilang karamdaman. Subalit, ang ilog ding ito lamang ang tanging maaasahan ng mga taga rito. Wala po kami magagawa at dahil po siyang ilog lang po talagang pinag-aanuhan po talaga namin. Kahit pa po dyan po galing yung sakit namin, ay wala po kami iba talagang magagawa. At ang pamilya Cerdeña, tanggap ng sa kanilang kabuhayan na pag-uuling at pagtitinda ng mga pinatuyong dahon ng gabi. Hindi sasapat ang kanilang kinikita para maipagamot ang isa man sa kanila. Gusto ko na pong gumaling sa pamilya ko. Sana po tulungan niyo kami. Bukas po sa pagpapatuloy ng kwento ni Roy at ng kanyang pamilya, ano ba talaga ang karamdaman na dumapo sa buong pamilya? At saan ang pinagmula nito? Subaybayan po ninyo yan bukas. Samantala, maraming salamat kay Dr. Eleanor Rufino ng Klinika Rufino sa Dait Camarines Norte. Sa mga nais pong magbahagi ng tulong sa pamilya Cerdeña, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangayan ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com.